Hi mga kapatid! Masdan niyo po ang ginagawa ng papa ko. Ang papa ng asawa ko mga kapatid. Ayan po mga kapatid, gumagawa po siya ng sibot mga kapatid. Let's go, let's go! Kapatid, katatapos lang na ipagawa natin ang ating sibot para sa ating asula. Double purpose ito mga kapatid dahil sa susunod na araw mga kapatid, ang ating asulapan, dalagyan natin yun ng mga isda mga kapatid. Magagamit ito at saka sa ating asula. Mga kapatid, in this video mga kapatid, manghuhuli tayo. Mangunguha pala tayo ng ating asula mga kapatid. Mga kapatid, samahan nyo ako mga kapatid. Pupunta na tayo doon sa ating asulapan. Let's go! Mga kapatid, ito na ang ating second pond mga kapatid. Yung pangalawang asulapan natin mga kapatid. Hindi pa lumubog lahat ng mga tae ng baka mga kapatid. Yan. Kitang-kita pa rin yung mga tae ng baka na tuyo mga kapatid. Ngunit nagsisimula ng dumami ang asula mga kapatid. Yan. Tapos ang unang pond natin mga kapatid yan. Yan po kapatid. Mag-harvest tayo ng konti mga kapatid. Ipapakain natin sa ating alagang pabo ngayon mga kapatid. Kita sa anino si ambaking mga kapatid oh, yan. Kita nyo mga kapatid yan. Ambaking po yan mga kapatid. Samahan nyo ako mga kapatid, manghuli tayo, mag-harvest tayo ng konti mga kapatid. Manguha na tayo ng asula mga kapatid. Kunti lang mga kapatid kasi hindi masyadong kumapal mga kapatid. D7 natin ngayon mga kapatid. Pag D6 hindi po tayo kumuha. Kumuha tayo ng pag D4 kumuha tayo, D5, D6 kahapon hindi tayo kumuha, ngayon D7 kukuha na tayo mga kapatid. Dahil sasanayin talaga natin ang ating alagang pabo mga kapatid. Samahan niyo mga kapatid, let's go. Alright mga kapatid, ito na mga kapatid, ang dali lang. Napakadali lang mag-harvest gamit ito mga kapatid. Ito na. Nakakuha na tayo malapit kalahati. Malapit ng kalahati mga kapatid. Hindi po siya umabot ng kalahati mga kapatid. Ngunit napakarami na nito mga kapatid. At yan naman ang ating asula mga kapatid. Yan. Yan. Marami pa rin yan mga kapatid. Madali yung dadami mga kapatid. Tandaan nyo mga kapatid.
Tandaan nyo mga kapatid, 17 pala ngayon. Pampitong araw mula nung magtanim tayo ng 1 kilo dito mga kapatid. Ang bilis dumami mga kapatid, lalo na pag madami tayong asulapan mga kapatid. Kaya pupunta na tayo doon sa ating pabuhan mga kapatid. Let's go. Mga kapatid, andito na tayo sa loob ng ating tindahan mga kapatid. Kaya ang gagawin natin mga kapatid, ibang estilo naman mga kapatid. Ito ang ating asula mga kapatid. Automatic na nating idadagdag dito ang ating feeds mga kapatid kasi may na-discovery ako mga kapatid at mamaya may ituturo ako sa inyo na isang karanasan at na-discovery ko sa aking pag-aalaga ng pabo at manok kapatid. Kaya magkukuha muna tayo ng feeds dito mga kapatid. Scramble yun, tapos ito BEC Pino mga kapatid. Mas maganda yung Uni BEC mga kapatid. Kaya lang ito pong available kasi naubusan ng stock ang ating suki. Dalawang Uni BEC mga kapatid. Tayo na mga kapatid. Ito ang loob natin tindahan mga kapatid. Yan. Kunti lang laman mga kapatid kasi hindi tayo nakapagkumpra dahil sa lockdown mga kapatid. Hindi ako masyadong umalis sa bahay mga kapatid kasi nag-iingat tayo mga kapatid. Mahirap na. Buhay ang puhunan, di ba? Baka madali tayo ng COVID. Hindi nyo na makikita si Ambaking pag nadali. Kaya ingat-ingat tayo. Kayo dyan, ingat rin kayo dyan mga kapatid. Let's go. Yan na ang manok natin mga kapatid. Wala na yung tapay mga kapatid. Ang nangyari kasi kahapon mga kapatid, ang lalaking manok na ito, nag-isang lalaki lang ito doon sa ating kulungan ng pabo mga kapatid. Kasi bago pa lang ito, mga 2 linggo pa ito nagsisimulang mag-upa mga kapatid sa mga inahin. Tapos napakatapang mga kapatid. Nangyari kahapon mga kapatid, pinagtulungan ito ng mga pabo mga kapatid, ayaw umatras. Parang lumalaban ito ng patayan mga kapatid. Kaya ang bala ko sana ngayong umaga mga kapatid, dadalhin ko to doon at aking ipapaaway sa ating alagang pabo mga kapatid. Ngunit babantayan ko para hindi siya mamatay mga kapatid at nang mawala ang kanyang tapang mga kapatid, hanggang ipabugbog lang natin mga kapatid ba, para mawala ang kanyang tapang. Kaya lang pagkagising ko mga kapatid, naisipan ng papa ko na ipakuha ang kanyang tapay mga kapatid. Kaya yan, nagkadugo mga kapatid. Wala nang tapay, ipinakuha kasi niya mga kapatid para raw maganda kung sakaling ibinta, maibinta ng mahal mga kapatid. Kaya nayaan ko na lang mga kapatid, kaya ganyan na. Pero pagka galing ng kanyang sugat sa kanyang tapay mga kapatid, ibabalik natin yan doon kasi nangangailangan ng lalaki ang ating mga alagang manok mga kapatid. Tingnan nyo mga kapatid, parang nasasaktan siya sa nangyari sa kanya mga kapatid. Yan, masakit ang kanyang tapay mga kapatid. Tayo na mga kapatid, kukuha pa tayo ng bagaso mga kapatid. Ibang paraan naman ng pagpakain natin sa ating pabo ang ating gagawin ngayon mga kapatid. Kukuha tayo ng bagaso mga kapatid, samahan niyo ako. Time out sa mga kapatid, nakalimutan ko mga kapatid, may sugat pala tayo sa paa mga kapatid. Na disgrasya ito mga kapatid nung pumunta kami sa dagat mga kapatid. Naglalaro kami ng egg throw challenge mga kapatid, yung binabato ang mga itlog na binugok mga kapatid. Dali tayo, nadisgrasya tayo doon mga kapatid. Tumama ang aking paa sa malaking bato mga kapatid, kaya itong nangyari mga kapatid. Lagyan natin ito ng banid mga kapatid kasi paboritong dapuan ng langaw mga kapatid. Yung isang araw, pinabayaan ko lang mga kapatid, dinapuan ng langaw mga kapatid. Ang nangyari mga kapatid, pagkaraan ng ilang oras nang dumapo yung mga langaw mga kapatid, parang nagngulungul mga kapatid. Mukhang nagka-infection mga kapatid. Pero aking
Pero aking inobserbahan mga kapatid, parang malayo lang sa bituka kasi nasa paa lang naman. Pero wag lang natin padapuan ng langaw kasi maraming dumi ang langaw. Yan na. Temporary lang yan mga kapatid kasi para hindi kuanan. Kaya let's go, patuloy natin mga kapatid. Manguha tayo ng... Ay mga kapatid, andito na tayo sa ating pabuhan mga kapatid. Ngayon mga kapatid, papakain na tayo ng ating mga pabo mga kapatid. At ang paraan ng ating pagpapakain ng ating pabo mga kapatid, iibahin na natin mga kapatid kasi hindi ko to napansin dati mga kapatid. Napansin ko lang ito nang magsisimula na akong mag-vlog patungkol sa aking pabo mga kapatid. Nang tinitingnan ko ang aking mga video, nang mag-edit ako mga kapatid. Parang napansin ko mga kapatid, parang walang ganang kumain ng aking mga pabo mga kapatid dahil sa kasalanan ko rin mga kapatid. Ako po ang may kasalanan mga kapatid. Kaya magpapakain muna tayo mga kapatid. Pagkatapos kong magpakain mga kapatid, may mga tips akong ibibigay sa inyo mga kapatid na aking experience sa aking pag-alaga ng aking pabo mga kapatid. Sa mga nag-aalaga ng pabo, manok, na kanilang sinasama sa isang kulungan mga kapatid. Panoorin nyo ito mga kapatid hanggang sa dulo mga kapatid. May ibibigay ako sa inyo na idea mga kapatid na tsak na mapapakinabangan yung mga kapatid. Sa ngayon mga kapatid, magpapakain muna tayo mga kapatid kasi malapit na mag-alas 7 ng umaga mga kapatid. Let's go! Samahan niyo ako mga kapatid. Papasilip ko sa inyo. Mga kapatid, ang ipapakain natin ngayon mga kapatid hanggang malapit na mapuno ang balde mga kapatid. Pinagsama na natin dito ang asula natin kinuha kanina, scramble na mga 1 kilo, BEC mga 1 kilo, tapos itong bagaso mga kapatid, yung pinagkunan ng katas ng San Miguel mga kapatid. Ito ang mas madami mga kapatid. Kaya lang mga kapatid, hindi natin maahog o hindi natin maihalo ng mabuti mga kapatid. Kahit mababasan muna natin mga kapatid at lalagyan natin ito ng tubig mga kapatid. Ito na ang bagong paraan mga kapatid na aking gagamitin sa aking pagpapakain ng ating pabo mga kapatid kasi dry po ako kung magpapakain mga kapatid. Ngayon mga kapatid, babasain na natin mga kapatid. Basa na po ang pagpapakain natin mga kapatid. Ito mga kapatid, ito na po ang ating ipapakain mga kapatid. Ihinalo na natin sa asula mga kapatid. Asula, bagaso, asula, BEC, scramble at saka bagaso. 4 na ingredients mga kapatid. Ayan na mga kapatid, tapos na po tayo makapakain sa ating mga alagang pabo mga kapatid. Ngayon mga kapatid, magbibigay na ako sa inyo ng mga kamali ang aking nagawa sa aking pag-alaga sa aking pabo mga kapatid. Pansin niyo po ba mga kapatid, nung nakaraang araw namatay ang ating isang lalaking pabo. Tapos kahapon, namatay ang ating isang alagang manok mga kapatid. Yung malnourished, yung masakitin mga kapatid. Kagabi mga kapatid, napag-isip ako mga kapatid at may nadiscovery ako mga kapatid at nung nag-i-edit ako ng aking mga video mga kapatid, may mga ilang bagay na na-discovery ko mga kapatid. Kaya ito na mga kapatid, i-share ko sa inyo mga kapatid na sa ganun makakuha kayo ng idea mga kapatid. Ang unang i-share ko sa inyo mga kapatid ay patungkol
patungkol sa kalagayan ng aking tandang mga kapatid. May isang tandang ako dito na lalaking manok mga kapatid. Nung ipinakita ko sa inyo kanina mga kapatid, yung kinunan ng tapay mga kapatid. Yun. Pagkatapang yun mga kapatid kasi bata pa yun mga kapatid. Nagsisimula pa siyang mag-upa mga kapatid. Siya lang nag-isang tandang dito mga kapatid. Mga 3 linggo, 2 linggo pa lang yung nagsisimulang mag-upa. O yung mag-upa sa inahin mga kapatid. Ang nangyari kahapon mga kapatid, gustong makipagpatayan sa mga pabo mga kapatid. Kahit pinagtulungan na ng 5 pabo mga kapatid, lumalaban pa rin, kaya bunog yun mga kapatid. Kaya isa yung problema na posibleng ma-encounter nyo mga kapatid pag mag-aalaga kayo ng manok kasama ang pabo. Ang naisip ko doon mga kapatid, kaya umaga kasi mga kapatid nangyari yun. At naisip ko mga kapatid, parang may pagkukulang ako mga kapatid kasi sa umaga mga kapatid, madalas nung nakaraang mga linggo ay yung buwan mga kapatid malimit, mga iim na po ng umaga ako nagbibigay ng pagkain sa kanila mga kapatid kasi busy tayo mga kapatid, may ginagawa tayong ibang negosyo mga kapatid. Kaya nabibisi tayo ng konti, kaya alas 8 na natin nabibigyan ng pagkain ng ating mga alagang pabo mga kapatid. Kaya hindi pala yun maganda mga kapatid. Kayo mga kapatid, kung may alaga kayong pabo at manok mga kapatid, dapat po mga 6 or 7 mga kapatid, nagbibigay na tayo ng pagkain. Kagaya rin natin mga kapatid, tingnan nyo, pag napipil natin gutom tayo mga kapatid, diba? Nagwawala ang iba sa atin. Kaya yun ang naisip ko mga kapatid, kaya ganun siguro ang nangyari. Kaya napatay yung isang pabo natin dahil sa gutom siguro yun mga kapatid. Dahil parang nag-aalborito ang kanilang mga utak. At ganun rin sa aking manok mga kapatid. Isa na yun mga kapatid, dapat siguro kung nagkamali ako, pero alam ko po may idea kayo sa inyong isip mga kapatid na anong dapat dyan mga kapatid. At ang isa pang i-share ko sa inyo mga kapatid ay patungkol naman sa yung namatay ko na manok na lalaki mga kapatid na malnourished, yung payat mga kapatid. Kita ko rin dito sa akin yung mga bagong tali mga kapatid, mga 4 na buwan o 3 buwan mga kapatid, yung bagong baba dito sa ating kulungan mga kapatid. Kuha nyo naman siguro yung term na tali mga kapatid. Ang nangyari kasi dyan mga kapatid, isa rin pagkakamali sa akin mga kapatid. Kumbaga sa dahilan mga kapatid, ako pa rin ang nagkulang mga kapatid. Ganito kasi yan mga kapatid. Kagaya nitong mga pabo na to mga kapatid, yan. Yan, ang mga pabo na yan mga kapatid. At yung manok na doon sa kabila mga kapatid, yun. Malapit na natin yang ilatag dito sa lupa mga kapatid para mabilis nang lumaki mga kapatid. Ang maling nagawa ko dyan mga kapatid, parang special kasi ang treat ko sa kanila mga kapatid. Ang binibigay ko sa kanila feeds pa rin mga kapatid. Kagaya nung namatay mga kapatid, nang ibinababa ko yun mga kapatid, hindi masyadong kumakain ng bagaso at saka scramble mga kapatid, kundi yung BEC ang kanyang kinakain. Kasi BEC ang binibigay ko. Kaya pagkarating na dito mga kapatid, sa kasama ng mga malalaking pabo mga kapatid, basic na kasi ang kinakain nito mga kapatid. Kumbaga yung sagol-sagol na mga kapatid, yung kahit ano na mga kapatid, kaya hindi sila sanay, kaya yun ang resulta, malnourished mga kapatid. Kaya pansin nyo mga kapatid, nung nagpakain tayo kanina mga kapatid, iba na, binasa na natin at i-mix na natin ang lahat ng ating sangkap. Asula, bagaso, scramble at saka BEC, yung 4 na sangkap, i-mix na natin mga kapatid, at sinanay na natin ang ating mga alaga, yung maliit, kagaya nitong pabo na mga kapatid, yan. Kung ano yung nasa balde kanina mga kapatid, yan ang pinakain ko sa kanila. At ganun rin yung sa manok doon sa kabila mga kapatid, yun. Yung mga manok na yan mga kapatid, yan. May 4 na manok diyan mga kapatid. Ay pinakain ko sa kanila yung basic na, yung makakain na talaga dito sa baba mga kapatid. At sinanay ko na sila sa basang pagkain mga kapatid. Kasi yun nga, nagpagkakamali ko, hindi ko sinanay sila mga kapatid dahil special trip ko sa kanila.
nang ilatag na sila dito sa lupa mga kapatid, wala na, doon na nagkayabag-yabag ng mga kapatid. Hindi na sila halos makakain. Pansin nyo noong mga vlog na nakaraan kong vlog mga kapatid, na inuuna ko yung bagaso tapos yung feeds. Kaya pala sunod ng sunod sa akin ang mga manok at pabo mga kapatid, kasi masarap kasi ay ang feeds sa kanila mga kapatid, kaya yun ang inuubos nila mga kapatid. Kaya nagkakamalnourished ang mga manok ko mga kapatid dahil talo sila sa pag-aagawan. Kaya ang mabuti niyan mga kapatid, gagaya ng ginawa ko ngayon, inihalo ko sa isang balde lahat ng kanilang pagkain. Kung ano yung nailagay doon sa isang pakainan, sa pangalawa, pangatlo, pang-apat, ganun lang. Kumbaga sa mga maro, biska kung saan nilag minaro, hindi pa rin magtatagumpay, kasi ganun pa rin. Paglilipat sila sa kabila, ganun ang makain lang. Paglilipat sa kabila, ganun pa rin. Kasi ang feeds mix na sa bagaso. Kasi bagaso ang pinakamarami mga kapatid. Kasi yan po ang pinakamurang pagkain natin. At ang isa yung asula. Napakaganda po talaga ng asula mga kapatid. Kaya huwag kayong magdalawang isip mga kapatid na mag-alaga ng asula pag may manok kayo mga kapatid. Pansin nyo naman kapatid, nung unang pakain ko ng asula, kumain sila ng kunti. Pangalawa, yung inilagay ko lang sa ibabaw ng tubig, kumain po sila mga kapatid. Lalo na ngayon ang inihalo na natin sa kanilang feeds mga kapatid. Napakaganda mga kapatid. Kaya yun po ang aking ilang pagkakamali mga kapatid, na sana'y mapulutan nyo ng aral mga kapatid. Di bali na ako magkamali mga kapatid. Sa inyo naman mga kapatid, ang aking pagkakamali ay maging malaking aral para sa inyo mga kapatid. Kaya ganyan talaga mga kapatid. Sanay na po ako sa mga ganyan mga kapatid, na sa aking pagkakamali dyan ako natututo mga kapatid, kasi hindi pa ako nakakita ng pagkakamali ng iba. Pero sa ibang negosyo naman mga kapatid, may pagkakamaling ng iba na siya kung tinitingnan mga kapatid para hindi ko na madaanan ang kanyang mga problema. Ganyan lang kayo sana mga kapatid. Matuto kayo sa pagkamali ng iba mga kapatid. Learn to know the mistake of others, diba? Kaya mga kapatid, sana may idea kayong nakuha mga kapatid. Hanggang dito lang tayo mga kapatid. Ito po ulit, Eric Ambaking mga kapatid. See you to the next video mga kapatid. Bye bye.